Senator Bato, medyo na dismaya ako sa iyo nung PIDEA leaks. Remember, inimbitan niyo ako dyan. Meron akong formal invitation na, sinabi ko nga during the hearing, dahil parang pinoprotektahan niyo si Kumar, si Bangag, si Lisa Tanas, na dapat pinatawag mo na during the time. Hindi mo pinatawag. Tapos, nagsalita pa nga ako, Senator Bato, bayad ka ba ni Lisa Tanas? I was asking lang naman. Tapos, sabi mo sa akin, Marlica, ganyan-ganyan. Nag-post naman si Marlica. Umuwi ka nga dito. Ganyan-ganyan. Papamasahin pa kita. Ganyan-ganyan. So, nadismaya ako doon dahil hindi naman ako ang kalaban, Senator Bato. Pero ngayon ako, naawa ako sa iyo dahil Paskong-Pasko ngayon, hindi naman tayo magkalaban. At kung nakinig sana kayo sa akin, 2023, sana hindi mangyayari sa inyo to. Dapat nung palang tinugis yun yung mga Bangag. So, hindi naman ako magiging misvindicated kung nagsisinungaling tayo dito. Remember si Kumar, kung saan nasangkot doon sa PIDEA leaks na pinresent ni Agent Morales ang video nakuha sa kanyang CCTV sa kanyang bahay na kinakausap, okay, yung si, kung naalala nyo, si Picoy, okay, ni Agent Morales at pinapaliwanag ni Picoy doon kay Agent Morales na pare, di ba, huwag ka nang pumunta sa PIDEA leaks. Kasi nga, ang sangkot doon, si Bangag, si Lisa Tanas, at si Kumar. Well, si Bangag talaga at Lisa Tanas. At tingnan mo ngayon, napatunayan na. At inamin mismo ni Amy Marcos na yung kanyang kapatid ay addictos, pati si Lisa Tanas. So anyway, babalikan natin yung moment na yon doon kay Kumar na nagpanggap pa na kunyari nasa hospital. Naalala mo yung Senator Bato, hindi niyo pinapunta yun eh. Pero si Agent Morales, na kontempa. Nakita niyo yung laban ko na alam ko na demonyo ang Bangag administration. Demonyo si Lisa, si Marcos Jr. na addictus. Kung sana, kung ginawa ninyo ang kapangyarihan na during that time, Senator Bato, baka sakali, noong panahon pa yon, inabagsak na yung mga addict noong 2024. Nagtampo pa nga ako dahil inimbita pa kayo ni Bangag doon, kayo ni Senator Bongo sa Malacanang, yung mga senators na nag-party-party doon kay Bangag. Ang sabi ko nun sa inyo, huwag kayo maniwala dyan kay Bangag dahil traidor yan. Hindi kayo panginayangan para ipagkanulo. Dahil 2023 pa lang, nginangangabels ko na to. Na itutumba tayong lahat, si Pangulong Duterte, SMNI, KOJC, di ba?